Marami sa kanila involved. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Mga sangkot sa anomalya sa flood control projects, may tuturing na sindikato ayon kay Mayor Benjamin Magalong. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, dapat aniyang imbestigahan. So para sa akin at this point, hindi. Kasi nga, ang dami pa niyang tinatago. He's not telling us all. Hindi lahat ng mga nalalaman niya ay sinasabi. So how can he be a state witness na makakatulong sa kaso ng Estado? Ilang kongresista tutol maging state witness ang mag-asawang Diskaya sa maanomalyang flood control projects. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. Gobyerno nananatiling matatag sa kabila ng mga nasisiwalat na anomalya sa flood control projects ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. More importantly, we'd like to know yung route, saan galing to? No? Baka naman galing rin dito yan or somewhere else. No? We'd like to trace back, we'd like to investigate it even deeper para it might be a new source of fake documents. So, gusto namin makita po yan. No? Tinaguri ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office dahil sa paggamit umano ng peking lisensya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Posibleng smuggled o ipinuslit sa bansa ang ilan sa luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, lumalabas sa inisyal na investigasyon na wala itong kaukulang dokumento. Tiniyak naman ng kawanihan na pananagutin ng kanilang mga tauhan na posibleng sangkot dito. Ito ang balita ni Dante Amento. 8 sasakyan na walang import entry at wala pang certificate of payment. Walang dokumento sa madalit salita. Sa 30 luxury vehicles o mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na nasa kustudiya ngayon ng Bureau of Customs o BOC, 8 umano rito ang posibleng smuggled o ipinuslit sa bansa. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, wala silang nakitang kaukulang dokumento tulad ng import entry at iba pa. Ayon sa opisyal, bibigyan nila ng panahon ang mga importer na magpaliwanag at ilabas ang mga hinihinging dokumento sa loob ng kalahating buwan. Yan ay red flag kagad na potensyal na talagang maraming nangyaring mali dyan. Kaya't yan ay potensyal na i-WSD namin. Subalit meron tayong due process. Kapag biguan niya silang gawin ito o hindi sapat ang paliwanag, maglalabas na ng warrant of seizure and detention o WSD ang kawanihan. Samantala, pagpapaliwanagin din ng Bureau of Customs o BOC ang mahigit 10 nilang dati at kasalukuyang tauhan kaugnay ng hinihinalang smuggled luxury vehicles ng mga Diskaya. Padadalhan ang mga ito ng show cause order bilang itinuturing ng mga persons of interest. Tiniyak ng BOC na mananagot ang mga ito kapag napatunayang mayroon silang kasalanan. Karamihan sa mga ito ay nasa Cebu, Batangas at National Capital Region. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, we will have to make even our own people accountable. Hindi naman exempted porke taga-BOC. Walang ibinigay na time frame ang BOC kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon, pero tiniyak nitong lahat ay mabibigyan ng due process. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapaliwanagin ng Land Transportation Office ang tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Ayon sa LTO, nais nilang malaman kung saan nakuha ng mga ito ang peking lisensya na iprinisinta umano sa mga kasino. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
More importantly, we'd like to know yung route, saan galing to, no? Baka naman galing rin dito yan or somewhere else, no? We'd like to trace back, we'd like to investigate it even deeper para it might be a new source of fake documents. So gusto namin makita po yan, no? Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. May kinalaman ito sa paggamit umano nila ng peking driver's license na ipinapakita tuwing magkakasino ang mga ito. Kasama sa inisyuhan ng show cause order sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas at dating Bulacan Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez alias Marvin de Guzman. Sa September 12, yung hearing natin on this, no, pinashow cause natin yung BGC Boys, no, to explain kasi sasampahan din natin ang kaso yan falsification, use of falsified documents and all that, no? Dagdag pa ni Mendoza, maaari rin patawan ng revocation at perpetual disqualification ang dalawa dahil sa paggamit ng peking lisensya. Pinag-aaralan na rin ng LTO ang pagkakaroon ng dagdag security features sa mga driver's license upang hindi ito mapeke. Continuous po ang aming ugnayan sa Cybercrime Division para masugpo na itong mga peking lisensya, no? Hindi lang pala sa casino may peking lisensya, general, pati dito may peking lisensya rin, no? Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa maayos na kondisyon sa loob ng Philippine National Police Custodial Center si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sa mensahe ng Headquarters Support Service, bagamat provided ang pagkain sa Custodial Center, pinapayagan ding magdala ang kanyang mga kamag-anak tuwing visitation hours. Subalit kailangan itong sumailalim sa masusing inspeksyon. Inang umaga, 2 abogado na ni Hernandez ang dumalaw sa kanya. Sa layong tugunan ng problema sa unemployment at underemployment rate sa bansa, isang job fair ang isinagawa sa Baguio City kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th Civil Service Month. Mahigit 1,000 trabaho sa gobyerno ang alok ng ahensya para sa mga job seekers. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Since when I was a child, gusto ko pa talaga sa government na po talaga mag-work. Para na rin makatulong na rin sa aking mga pamilya dahil yun din talaga yung gusto nila. Gusto ko rin naman po talaga. Nandito pa ako ngayon kasi this is a great opportunity na rin po para ayan po, mag-apply na po and to be part within the government. Isa si Russell sa mga kabataang matagal nang nangangarap ng stable na trabaho. Sa kabila ng pagiging forensic science graduate, hanggang ngayon ay patuloy siyang naghahanap ng permanenteng hanapbuhay para makatulong sa pamilya. Ganito rin ang sitwasyon ni Idanan Princess Mariela. Kahit na may lisensya bilang teacher, hindi madali para sa kanya ang makapasok at makakuha ng trabaho sa gobyerno. Actually, hindi po ito yung first time na nag-apply ako sa government, but unfortunately hindi ako natanggap before. So I'm actually looking for any opportunity here now. So it is actually important for me personally to apply sa government para din magamit ko yung license ko and also to serve people as well. Dalawa lamang sina Russell at Idanan sa milyon-milyong Pilipino na hirap makahanap ng trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.59 million ang walang trabaho nitong July 2025. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate, mas mataas kaysa nakaraang taon. Kasabay nito, bumaba naman ang employment rate sa 94.7% habang pumalo sa 14.8% ang underemployment rate o katumbas ng 6.8 milyong Pilipino na bagamat may trabaho ay naghahanap pa ng dagdag na oras o dagdag na kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bagamat nakaranas ng pagbaba sa employment rate ang bansa sa ikalawang quarter ng taon, hindi naman ito dapat ikabahala. Hindi lang ngayong taon but several years na. May seasonality kasi tayo. So pag fourth quarter, October, November, December, pag malapit na tayo sa December, talagang tumataas na yung employed persons natin.
we saw that already in the several years, no? Gayunman, gumagawa pa rin ang pamahalaan ng paraan para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Isa sa mga hakbang para matulungan ang mga tulad ni Idanan at Russell ay ang inilunsad na job fair ng Civil Service Commission sa SM Baguio bilang bahagi ng selebrasyon ng 125th Civil Service Month. Sasagawa kami ng job fair. Ito po ay dinadaluhan at nilalahukan ng 14 na ahensya ng gobyerno. At sila po ay may mga bakanteng posisyon, may plantilla po, mayroong job order, mayroong contract of services, at meron po tayong 6 na agencies naman na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kliyente. Mahigit 1,000 posisyon ang iniaalok ng iba't ibang ahensya tulad ng DepEd, DSWD, BIR, TESDA, DILG, PNP at AFP. Ayon kay Fernando Mendoza, direktor ng CSC Cordillera, nananatiling in demand ang pagpasok sa gobyerno dahil sa security of tenure at competitive salary, lalo na sa ilalim ng salary standardization. Malaki po ang kaibahan. Unang-una na po ay kung permanent po kayo sa gobyerno ay meron po kayong security of tenure. At siyempre po, mas malaki po yung accountability at responsibility sa gobyerno dahil public office is a public trust. Unang-una na po ay meron tayong salary standardization law. So meron pong pare-parehong sweldo, pare-parehong salary grade, and every 3 years po merong step increment. Bukod dito, may mga career orientation at serbisyo para sa mga nais mag-apply online. Sa kabila ng tumataas na unemployment at underemployment, umaasang Civil Service Commission na sa pamamagitan ng job fair ay mabibigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Pilipino, lalo na ang kabataan na makahanap ng trabaho at makapaglingkod sa bayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng subpoena ng Department of Justice sa kumano'y mga individual na iniuugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Sa panayam kanina kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, sinabi nito na sinimulan na nila ang pag-i-issue ng subpoena sa nasa 60 mga respondent sa kaso. Personalan nilang ipinadadala ang subpoena at inaasahang matatapos ngayong araw. Kabilang ang business tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barretos ay tinuturong suspect sa kaso na kapwa tinukoy ng whistleblower na si Julie Patidongan. Subpoenas have been issued from the preliminary report given by the National Prosecution Service as against the 59 or 60 respondents in the case of the missing Sabongeros. Dahil po marami yan sila and we usually serve that personally, the service is still ongoing. Humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue ang isang pamilya sa Sorsogon City para madala sa ospital ang kanilang kaanak na isang bedridden na senior citizen. Ngunit dahil tinatayang aabutin ng 4 na oras ang biyahe, kinakailangan na i-assess pa rin ang kalagayan ng pasyente kung kakayanin ang ganong kahabang paglalakbay. Ito ang balita ni Resty Gosmo. Nakahintog na si nanay. Pananakit at paumanhid ng kaliwang braso at paa ang iniinda ng isang 68 years old na bedridden sa housing project Bibingkahan, Sorsogon City. Kaya humiling ang pamilya nito sa UNTV News and Rescue na dalhin ang matanda sa ospital pasado alas 8 kagabi, September 9. Agad namang tumugon ang UNTV News and Rescue team. Ikikitaon ta po kung happy to travel si nanay. Ano po, ay ino-consider po ang halos 4 hours travel. Ano po, kaya yung mga kino-consider mo po. Plano sana nilang dalhin ang pasyente sa Bicol General Hospital. Ngunit dahil sa tagal ng magiging biyahe, napagdesisyonan ng pamilya na dalhin na lang ito sa GSAC General Hospital Incorporated na isa sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar.
Halos 3 buwan mula nang ma-stroke ang pasyente at hindi na rin makakain ng maayos. Kaya nais ng pamilya nito na madala sana sa ospital upang makonsulta ng doktor at malapatan ng tamang gamutan. Maingat na inalalayan ng rescue team na maisakay sa wheelchair, maihiga sa stretcher upang maipasok sa rescue vehicle ang pasyente. Minonitor din ang vital sign ng pasyente habang nasa biyahe. Matapos ang ilang minutong biyahe ay ligtas na naihatid ng UNTV News and Rescue Team ang lola sa GSAC General Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasan sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang mga kongresista ang pangunahing sindikato sa likod ng anomalya sa flood control project. Kaugnay nito, nananatili pa rin naghihintay ng imbitasyon ng alkalde upang magbigay ng karagdagang impormasyon hinggil sa naturang katiwalian. Ito ang balita ni Mia Alonso. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alarm, na ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya, I am a soldier, and I came from a tactical unit, so I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang anumang pagkakasangkot sa kontrobersya hinggil sa flood control projects. Ayon kay Representative Ko, nagulat siya sa naging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong na pinanggit ang kanyang pangalan nang hindi malinaw umano kung ano ang paratang.
Giit ng kongresista, wala siyang ginawang irregular at handa siyang sumagot sa anumang akusasyon sa tamang forum. Nababahala rin ang mambabatas na hindi maging patas ang gagawing investigasyon ng independent body na posibleng kabilangan ni Mayor Magalong dahil sa mga pahayag nito laban sa kanya. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi, Monica. Pinangalanan na ni French President Emmanuel Macron ang kaalyado niyang si Sébastien Lecornu bilang bagong punong ministro ng France matapos mapatalsik sa pwesto si François Bayrou sa pamamagitan ng vote of confidence. Si Lecornu, na dating defense minister, ay binigyan ng mandato na makipag-ugnayan sa iba't ibang partido para sa pagpasa ng panibagong pangbansang budget. Pangunahing hamon sa kanya ang paglutas sa lumulobong utang ng bansa na umabot na sa 3.3 trillion euro o 114% ng GDP. Samantala, ilang oposisyon ang bumatikos sa desisyon habang nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesta laban sa gobyerno sa darating na Miyerkules. Nabawasan ng halos 1 milyong bagong trabaho ang Amerika noong 2024. Ito ay batay sa pinakabagong revision report ng US Bureaus of Labor Statistics. Ito ang balita ni Lynn Perez. Well, let me just say something about the revisions that came out this morning. And this was one of the biggest revisions in absolute terms in decades. In the benchmark year, March 2024 to 2025, shows that the job growth was vastly weaker during the Biden administration than ever previously reported. Between this revision and last year's, job growth was actually overstated by approximately 2 million jobs. Mas mababa ng 911,000 na trabaho ang nadagdag sa Amerika noong March 2004 hanggang 2025 matapos ilabas ng US Bureau of Labor Statistics or BLS ang revisions nito sa labor statistics ng bansa. Isinisi ng White House sa Biden administration ng tila mas mahinang ekonomiya na minana ni Trump at kinundi na ang Labor Department sa hindi accurate data na inilalabas patungkol sa labor health ng bansa. Ayon sa White House, ang hindi accurate na report ng BLS ang dahilan kung bakit kailangan magkaroon ng pagbabago ng leadership ng ahensya. Well, first, we need accurate numbers. We need truthful and honest data, which is why the president took the monumental step to try and appoint and confirm new leadership at the BLS so we can have data that we can actually rely on. Diin pa ng White House, nasa isang disaster ang US economy sa panahon ng Biden administration at pinagtatakpan lamang ito ng administrasyon ng dating Pangulo. Dagdag pa nito na kailangan na ng Federal Reserves na ibaba ang interest rate ng bansa upang matugunan ng paghina ng ekonomiya ng US. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabagsak ng Poland ang ilang drone ng Russia na pumasok sa kanilang himpapawid habang umaatake ang Moscow sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Tinawag ng Poland ang insidente bilang isang act of aggression na nagdulot ng panganib sa kanilang mga mamamayan. Agad ding isinara ang Warsaw Chopin Airport at 3 iba pa habang nagpapatuloy ang operasyon. Samantala, tinawag ng ilang US lawmakers ang insidente bilang isang act of war laban sa NATO at nanawagan ng mas mabigat na parusa kay Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang pagkakataon na aktibong nakialam ang Poland at NATO defenses laban sa mga drone simula nang magsimula ang giyera sa Ukraine noong 2022. Nagpahayag si US President Donald Trump na hindi siya masaya sa ginawang airstrike ng Israel sa Doha, Qatar, kung saan tinarget ng IDF ang mga lider ng Hamas. Kinondena ng Qatar ang pag-atake at tinawag itong duwag at malinaw na paglabag sa international law matapos masawi ang 6 na individual kabilang ang isang miyembro ng Qatari Security Force. Giit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, fully justified ang operasyon.
na kinasangkutan ng 15 fighter jets. Ayon kay Trump, hindi niya desisyon ang naturang opensiba bagamat nais pa rin niyang makuha ang lahat ng bihag ng Hamas at matapos na ang gyera. Tiniyak niya sa pamunuan ng Qatar na hindi na ito mauulit. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Tinututulan ng ilang kongresista na maging state witness ang mag-asawang Diskaya sa maanumalyang flood control projects. Ito ay dahil pinaniniwala ang hindi nagsasabi ng buong katotohanan ang dalawa. Ito ang balita ni Rosalie Caz. So para sa akin at this point, hindi. Kasi nga, ang dami pa niyang tinatago. He's not telling us all. Hindi lahat ng mga nalalaman niya ay sinasabi. So how can he be a state witness na makakatulong sa kaso ng Estado? Handang tumistigo ng walang kapalit at kusang loob bilang state witness. Yan ang nakapaloob sa sinumpaang salaysay na Pacifico Curly at si Sara Diskaya, may-ari ng malalaking construction firms na nakakuha ng maraming proyekto sa pamahalaan at nagdawit sa ilang politiko at DPWH officials sa mga anomalya. Pero kung si dating senadora at Justice Secretary na si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang tatanungin, malabong pumasa bilang state witness ang mag-asawang Diskaya. Tinanong ng kongresista si Curly Diskaya sa ikalawang pagdinig ng House Infra Committee o Infracom kahapon kung may iba pa ba itong hindi pinapangalanan na politiko o opisyal ng gobyerno na nakakuha rin ng kickbacks mula sa kanila at dawit sa anomalya pero wala na itong idinagdag. Naniniwala rin si Congresswoman De Lima may pinagtatakpa ng mga Diskaya at hindi sila ang least guilty sa kontrobersyang ito. Maaring more than one person ang pwedeng ituring na most guilty. Hindi lang isang tao ang pwedeng maging most guilty, lalo na pag ganito, na it's conspiracy, a grand conspiracy of corruption, large-scale corruption. And nasa gitna siya. So, hindi po ako naniniwala sa ngayon, hindi po na dapat siya na maging state witness. Kung si House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido naman ang tatanungin, walang tsansang maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Anya kasing guilty sila ng mga politiko at DPWH officials na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Ang totoo, kahit magbigay ho sila ng pangalan ng lahat ng mga senador at kongresista, dahil sila po yung kontratista ng mga proyekto po na ghost at substandard, hindi ko po alam sa anumang universo pwede hong maging state witness po ito mga ito. Para naman sa Department of Justice, conspiracy o sabwatan ang nangyayari sa mga maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Pero kung mapatutunayang binantaan o pinilit ang mga Diskaya para gawin ang hindi nararapat, posibleng maikonsidera silang maging state witness. Gayunman, may kondisyon pa ring nakapaloob dito ayon sa DOJ. Pero sa tingin po kasi natin, ito po ay isang conspiracy kung saan before the implementation of the project, alam na po nila kung ilan or magkano ang mga amounts na ihahati nila. That is clear from certain evidence also showed yesterday, no? However, if they can prove that they really were coerced or threatened, baka pwede natin i-consider. But under one condition, na kailangan nilang isauli yung pera na nakuha nila illegally from these transactions. Giit naman ng DOJ, oras na mabuo ang Independent Commission, madali nang ma-validate ang salaysay ng mga Diskaya kaugnay ng kanilang mga kinikita sa mga proyekto at mga pagmamay-ari. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng mga anomalya sa mga flood control project, nagsimula na ang investigasyon ng Kamara at Senado. Bumuo na rin ng sariling investigasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nito. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Ito ang balita ni Jed Neresina. Sociologically, matindi Morally, devastating yan. Hindi lang ngayon kundi matagal na sa kasaysayan ng Pilipinas ang katiwalian o mga pagnanakaw na nangyayari sa pamahalaan.
Ayon sa sociologist na si Professor Jerry Lanuza ng University of the Philippines, Diliman, hindi lamang ito mula sa mga nakaraang administrasyon, kundi mula pa sa panahon ng kolonisasyon. Kaya kung hindi maayos ang sistema, ang garapalang katiwalian ay magdadala ng malalim na epekto sa moralidad ng mga mamamayan. Dahil bawat buwis na binabayaran, umaasa aniya ang bawat Pilipino na ito ay magiging tulay, kalsada o anumang proyekto na mapakikinabangan. Devastating yun sa mamamayan. I think nawawalan ng trust, short of withdrawing their loyalty and allegiance sa government. Sabi ni Recto, 70% ng 980 billion flood control project na waldas. Imagine niya, 700 billion. Saan mo sana nagamit yun? MRT, LRT, mas public transport system sana, pabrika para magkatrabaho yung mga tao. Bukod dito sa malaking halaga na napupunta lang sa bulsa ng mga mapagsamantala, malaking bagay na sana ito ayon kay Lanuza para sa mga paaralan o universidad gaya ng UP na taon-taon ay binabawasan ang budget para sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Dismayado rin siya sa nangyayari dahil ang perang kanyang pinagpaguran ay napunta sa mga proyektong palpak o kaya naman sa mga di umano'y bulsa ng iilang walang pakialam sa paghihirap ng taong bayan. Ano to? Hindi ko malaman kasi galit na hindi ka makatiis, na gusto mong mag-exact ng punishment, retribution sa mga gumawa ng ganitong kalokohan. Una kasi, ang laki ng tax ko eh. Alam mo yun, yung payslip mo, darating sa'yo, bawas. Tapos monthly yan, walang patid. Hindi ka hindi eh. Para naman sa ilang ordinaryong mamamayan, nais nila ng hustisya, kaya dapat managot ang sino mang mapatutunayang sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Kailangan may managot talaga. Bawat isa, kung sino man may mga kagagawan dyan na mga politiko o politician, or kung hindi, kahit hindi politician, managot sila at may makulong dapat. Yung nangyayari ngayon na bilyon-bilyon na nawawalang pera, galing yan sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, isa ako dun sa mga Pilipinong nagtatrabaho na dapat lahat ng mga taxes nakikita ng taong bayan kung saan napupunta. We're not suffering because of the baha, we're suffering because of these greedy corrupt politicians. So, yeah, dapat may managot. Di pa naman ako nagtatrabaho, pero naawa lang po ako sa mga lumalaban ng patas, sa mga nagbabayad ng tax. Ang pangit po kasi, di ba pinaghirapan ng tao tapos nanakawin lang po nila. Samantala, tinawag ni Professor Lanuza na balintuna sa realidad at pawang crocodile tears lang ang pagiging emosyonal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinag-uusapan ang mga maanumalyang flood control project sa bansa. Actually, yung naiyak siya, nasasabihin niya na, ramdam ko, yung hirap nyo, mga manggagawa. Iniisip ko sa sarili ko, bakit naranasan mo ba? Kahit isang oras o isang araw sa buhay mo na hindi makauwi, stranded ka, na nahirapan kang sumisid o lumangoy sa baha, never. Not even nung siya ay na-exile sa Hawaii. Spoon-fed yan eh. Dagdag pa niya na sa pananaw ng isang sociologist, hindi matatapos ang problema ng korupsyon hanggat walang napaparusahan. Patunay lang din ito na ang mga taong hindi natututo mula sa mga pagkakamali ng nakaraan ay tiyak na uulit-ulit lang sa mga katiwaliang ito. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang umaasa na kakayanin pa ring magbago ng sistema, lalo na't nakikita ang pagkilos ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo na mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Very stable ang gobyerno. Ito ang tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kabila ng mga issue ng anomalya sa flood control projects. Para kay ES Bersamin, walang problema kung magpapatuloy ang mga pagdinig sa Senado at Kamara kahit magsimula na ang investigasyon ng komisyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Like any other citizen, I am also concerned. But I will just leave it first to the bodies that are doing the investigation. Nababahala si Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay sa gitna ng pagsisiwalat ng mga impormasyon kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Habang lumalabas na rin ang pangalan ng ilang mga senador at kongresista na sangkot umano sa anomalya. Sa kabila nito, kumpiyansa si E.S. Bersamin na walang banta sa katatagan ng gobyerno kahit iba't ibang ahensya na ang nadadawit sa issue. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be stabilizing, destabilizing. But I don't see any threats. Ayon pa kay Bersamin, wala silang impormasyon na nakukuha mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng binubuong Independent Commission. Ito ang komisyon na magsasagawa ng sariling investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Now we all want all sectors of the Philippine society to contribute to the effort to find the facts about these issues on flood control anomalies. Dagdag pa ng Executive Secretary, target nilang magsimula ang pag-iimbestiga ng Independent Commission sa pinakamadaling panahon alinsunod sa hangarin ng Pangulo. Ngunit hahayaan niya ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagsasagawa nila ng mga pagdinig lalo't hindi nila saklaw ang mga ito. Hindi na naman magiging hadlang anya ang pagpapatuloy ng kanilang pagsisiyasat kapag nagsimula na ang imbestigasyon ng Independent Commission. Walang problema yun. Kasi our independent commission, if it ever comes out, may be about fact-finding lang. Kaugnay naman ang mga ulat ng pagtanggap umano ng mga mambabatas sa Kamara at Senado ng lagay o porsyento sa halaga ng mga maanomalyang flood control projects, sinabi ni E.S. Bersamin na hahayaan niya na ang dalawang kapulungan ng Kongreso para sa pagsusuri ng mga impormasyong kanilang natatanggap mula sa mga resource person. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumiwalag na sa National Unity Party at Majority Bloc ng Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito ay sa gitna ng suspetsa ng kudeta laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ni Rosalie Coaz live. Rosalie, ano ba talaga ang dahilan ng pagkalas ni Congressman Barzaga? June, inihayag ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na tumiwalag na siya sa kinabibilangang National Unity Party o NUP dahil sa internal conflicts sa kanilang partido at bumaba na rin siya sa pwesto bilang House Assistant Majority Leader. Ito ay matapos umano siyang paghinalaang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinatanggi nito. Gayunman, naniniwala ang neophyte lawmaker dapat kasama si Speaker Martin Romualdez sa dapat imbestigahan kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Bakit po? Because he's now Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Nag-umpisa umano ang conflict nito sa NUP nang irekomenda nito kay House Deputy Speaker at NUP Chairperson Ronnie Puno na hindi dapat ito nagsasalita sa gitna ng kontrobersya sa budget at anomalya sa DPWH dahil nakakaladkad umano ang kanilang partido at nang mapagbintangan siyang nangangalap ng pirma para patalsikin si Speaker Romualdez. No, the conflict emerged last night when I was informed that someone from within my party stated that I am gathering signatures to oust the speakership of Martin Romualdez.
Magiging independent umano o miyembro ng minority sa Kamara si Congressman Kiko matapos umalis sa majority block. Ang kongresista ay anak ng yumaong kongresistang si Elpidio P.D. Barsaga, naging presidente ng NUP. Samantala, tiniyak naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na nananatiling matatag at walang pagbabago sa House leadership sa gitna ng issue ng anomalya sa flood control projects. Nagpapatuloy din anya ang pagkakaisa ng political leaders at House members. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the House is one, the House is solid, and there is no change in leadership. Dagdag pa nito, open ang Kamara sa investigasyon kaugnay ng mga aligasyon laban sa ilang kongresista. Sa mga larawang ibinahagi ni Congressman Ortega sa social media page nito, kita ang ginawang pakikipagpulong ng political party leaders ng Kamara kay Speaker Martin Romualdez. Samantala, June, sa isa namang panayam kay House Infrastructure Committee Chairperson o Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hinahamon nito si Congressman Kiko Barsaga na kung may ebidensya sa mga sinasabing maanomalyang flood control projects ay ilahad ito sa Infrastructure Committee. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Rosalie Cos. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections sa COMELEC ang campaign donor ni Senator Francis Chis Escudero noong nakaraang 2022 elections. Batay sa datos ng COMELEC, 30 million pesos ang naibigay nito sa mambabatas. Ito ang balita ni Dante Amento. Issue kami ng show cause order kay Mr. Lubiano. Ganun siya naman umamin, nagsabi doon sa pagdinig ng mababang kapulungan na siya ay nag-donate ng 30 million pesos. Padadalhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC si Lawrence Lubiano, ang kontraktor na umaming nagbigay ng donasyon kay Senator Francis Chis Escudero noong 2022 national and local elections. Pagpapaliwanagin o aalamin ng komisyon ang panig ni Lubiano hinggil sa isyu. Si Lubiano ay kasama sa mayroon ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inisyu ng Department of Justice at ang kanyang kumpanya ay kabilang sa 15 binanggit ng Pangulo na sangkot sa flood control projects. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, batay sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Escudero, 30 million pesos ang ibinigay sa kanya ni Lubiano noong 2022 elections. Gusto naming makuha ang kanyang panig. Maganda na yun para mapagbigyan naman siya in a formal inquiry na katulad sa amin, maipaliwanag ang kanyang panig sa bagay na yan. Batay sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal ang pagbibigay ng kontribusyon para sa eleksyon mula sa isang tao o korporasyon na kontratista sa pamahalaan. Samantala, sa panig naman ni Sir, tanggap niya ang nasabing halaga. Sa ngayon, wala pang nakikitang pananagutan ang COMELEC sa panig ni Escudero. After nung ni Mr. Lubiano, malamang-lamang siya na yung kasunod na bibigyan namin ng pagkakataon na makapagpaliwanag upang yung mismong opisina na yon ay ma-analyze kung dapat bang sampahan ng kaso o hindi ang mga naturang personalidad. Nagpasalamat din ito sa COMELEC sa pagkakataon para patunayan ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang 28.7 bilyong infrastructure loan para sa modular bridge project ng Pilipinas dahil sa umunay banta ng katiwalian. Ayon kay Lee, mahalaga ang hakbang na ito upang maiwasan ang maling paggastos at posibleng pagkakasangkot sa korupsyon. Ang loan mula sa Seoul's Economic Development Cooperation Fund o EDCF ay nakalaan sana para sa 370 modular bridge sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mariing tinanggi ng Department of Finance na may umiiral na kasunduan ngayon para sa 28 bilyong loan mula sa 28 billion pesos loan mula sa South Korea. Paglilinaw ng ahensya, ang naturang proyekto ay nasa advanced negotiation na sa gobyerno ng France para sa posibleng financing aid matapos hindi mapagkasunduan ng Pilipinas at South Korea ang proyekto noon pang huling quarter ng 2024. Kiit ng DOF na nanatiling tapat ng pamahalaan sa transparency at accountability.
Sinagot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang alegasyong niregaluhan umano siya ng mamahaling sasakyan ng isang kontraktor. Dilinaw ng gobernadora na hindi niya personal na sasakyan ito kung hindi ipinahiram lamang sa kanya ng isang kaibigan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ipahulam na gina kay wa pa man intawon kuy sakyan na diri sa Kapitolyo, no? And I think they're still ordering. Hindi bigay ng contractor ang ginagamit na bulletproof Land Cruiser ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ayon sa tinaguriang People's Governor, ito ay ipinahiram lamang sa kanya ng kaibigang abogado mula pa noong panahon ng pangangampanya. Ito ay bilang seguridad dahil sa mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Kaya they feel so protective of me going around without using a bulletproof. Niingon sila nga, basin kunog na yung mga lunatic diha na mga kontra nga pwede ko ipapatay kaya di ba sa death threat man. So mo ni mga concerned friend na ninamo sa kong husband nga napaus ani. Sa kanyang press conference kanina, ipinakita ng gobernadora ang isang dokumento o lisensya bilang patunay na hindi niya pag-aari ang sasakyan. It's an old Land Cruiser that I've been using since the campaign. Ipausla na sa family friend nga lawyer. So mo na, nagdako diri sa license para makita mo nga dili kiranti ang nagpaus na ako. Daan na intaw na akong gigamit, no? Ayon kay Governor Baricuatro, ito ang sasakyang kanyang ginagamit habang hindi pa siya nabibigyan ng official vehicle ng Kapitolyo at sariling pera niya ang ginagastos sa pagpapagasolina. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala sa kapangyarihan ng Malacanang na pabalikin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa hiling ni Attorney Nicholas Kaufman na payagan na makauwi si FPRRD kung pagbibigyan ng International Criminal Court ang hiling na interim release. Ayon kay ES Bersamin, bahala na ang defense team ng former president na gawin ng anuman sa tingin nila ay nararapat para sa kanilang kliyente. I'm not too sure how to respond to that because that's outside of our purview. Whatever opinions supposed lawyers have about their respective clients, we leave it to them. No? We should not be made to react because we do not care about their comments. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mag-asawa sa Valenzuela na gumagawa ng mga peking identification cards. Depensa ng mga naaresto, nagawa lamang nila ito dahil sa kahirapan at upang buhayin ang kanilang 5 anak. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Lieutenant Colonel O'Neil de la Peña implemented a warrant to search, seized, and examined computer data on a residence in Valenzuela City. Ito po yung mga nagbebenta ng fake government IDs. Daang-daang fake identification cards ang nakumpiska ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa Valenzuela City. Ito'y matapos na salakayin ang isang bahay na sinasabing gumagawa ng mga peking ID. Ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Bernard Yang, kabilang sa mga nakumpiska ay ang 247 piraso ng BIR-Teen ID, 33 na PhilHealth ID, 30 UMID ID, 23 National ID, 10 PhilPost ID, 5 Driver's License ID at 3 PRC ID at 17 iba pa. Mayroon ding mga peking dokumento gaya ng NBI clearance, MDF Pag-ibig, SSS at PSA birth certificate. For sure, mayroon ng mga nakapag-order nito. Just waiting for the clients nila to pick up or kung saan i-deliver. Sinabi pa ni Brigadier General Bernard Jiang, nag-aalok ang mga ito ng mga peking ID online sa halagang 40 hanggang 1,000 pesos kada isa. Katwiran ng suspect, ginagawa nila ang ganitong trabaho dahil sa kahirapan. Ginagawa na lang namin trabaho namin para kumita, pero hindi po namin expect po sa bawat video. Kasi nga po, gawa ko ng naghirapan po. Siyempre, may mga anak dito kami.
mga suspect ay sinampahan na ng kaso ng Anti-Cybercrime Group. Nagsampa tayo kaninang umaga ng falsification by private individual and use of falsified documents. This is in relation to Republic Act 10175. So pagka mapatunayan sila, mas mataas yung penalty na ipapataw sa kanila because they are using this through the use of the ICT. Ang mag-asawa ay nakakulong na sa detention facility ng PNP-ACG. Leia Ilagan, UNTZ. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineploy na kanina ng Metropolitan Manila Development Authority ang nasa 100 miyembro ng Swift Traffic Action Group o STAG na may body-worn camera na mag-iikot sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lane sa Metro Manila bilang alternatibong paraan sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, inanunsyo naman ni MMDA Chairman Romando Artes na bumababa na ang bilang ng NCAP violators sa Kalakhang, Maynila. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, ang expected outcome namin ito ay makiklear talaga yung mabuhay lanes kasi at yung ibang mga pangunahing karsada natin. Kasi kung araw-araw kayong hinuhuli, it will be a very costly parking. Magastos na parking. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes laban sa mga sasakyan na hindi sumusunod sa batas trapiko gaya ng illegal parking. Kanina, nag-ikot na ang STAG o ang Swift Traffic Action Group na pinapangunahan ni retired Colonel Edison Bong Nebriha. Binubuo ito ng mga tauhan ng MMDA na lula ng motorsiklo na mag-iikot sa main thoroughfare at mabuhay lane sa Metro Manila. Siguro we will target na magkaroon ng 2 teams per city. Especially kung malaki, baka kailangan mas marami. Or kung 2 maliit lang na magkatabi, baka pwedeng 1 team lang. We'll plan it out. But with this, for a start, medyo marami ng areas na mako-cover to kasi daan lang ng daan ito eh. Sa pamamagitan ng bagong uri ng panguhuli ng MMDA, layo nito na mabawasan ang mga naka-illegal parking na sasakyan, lalo na sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So makikita nyo, meron kami mga body-worn cameras. Yan yung gagamitin natin for non-contact apprehension. And of course, may mga high-risk traffic violations, katulad ng mga walang helmet, nakachinelas, o kaya reckless driving, we still need to apprehend physically. Isa sa naabutan ng grupo ang naka-illegal parking umanong sasakyan ng residenteng ito sa Maginhawa Street. Kwento ng lalaki na tumanggi ng magpakilala. Papaalis na sana siya, ngunit itinuloy pa rin ng MMDA personnel ang pag-issue ng notice of violation sa kanya. Kung pinaalis ako, pwede man ako umalis. Wala namang problema doon. Hindi ko lang alam bakit andyan ka na, iwanan pa ako ng ano. Kita mo, saglit lang, inabutan ko sila lahat dito. Hindi man lang binigyan pagkakataong umalis doon. Sila nauna na umalis kaysa sa akin, di ba? Pero yun na yun, wala na akong magagawa. Ayon kay Artes, ang function ng STAG ay upang mag-ikot at kung sino man ang maabot ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ay automatic ang issuance ng NOV. Una-una sabi ko nga yung as much as possible less interaction. So kung ayaw tanggapin yung notice of violation, ilagay sa windshield. Kung ayaw pa rin, iwan na lang. Anyway, mano-notify din naman sila through text or email once na ma-confirm po yung huli. Samantala, ayon din kay MMDA Chairman Artes, napapansin din nila na unti-unti nang bumababa ang bilang ng No Contact Apprehension Policy o NCAP violators. Sa tala ng MMDA, as of September 8 ay nasa 65,918 ang recorded NCAP violators. Ngunit nasa 36,255 lamang sa mga ito ang validated na lumabag sa traffic rules. Ang isa lang pong maganda pababa po ng pababa, yung pong pumapasok sa bus lane. Pababa po ng pababa, even VIPs. Dahil nai-issuean din po sila ng ticket. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang ipipresenta ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Metro Manila Council meeting sa September 16 ang panukalang street parking guidelines sa National Capital Region. Hindi nagbigay ng detalye si MMDA Chairman Attorney Romando Artes
ugnay ng parking guidelines. Ngunit sinabi nitong inaasahang mag-i-issue ng resolusyon ang Metro Manila Mayors at Memorandum Circular ang DILG kaugnay nito. I don't want to preempt. Hintayin natin, may meeting yata kami September 17, I think, 16 sa MMC. It will be presented by DILG, and aside from the MMC resolution, they will issue a memorandum circular. Abiso po sa mga consumer, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Setyembre. Base sa anunsyo ng power distributor, bababa ng 19 centavos per kilowatt hour ang overall na singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito na mababawasan ng 37 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. 56 pesos na bawas kung 300 kilowatt hour, 74 pesos kung 400 kilowatt hour, at 93 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge na dahilan para mahatak pababa ang kabuang singil sa kuryente. Dagdag pa dito ang paglakas ng palitan ng piso kontra dolyar. Hindi lang sa kasalukuyang administrasyon nagsimula ang paghingi ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno ng mga tauhan ng DPWH at ilang mga politiko kundi maging sa mga nakalipas na administrasyon. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, nagsusumbong umano sila sa gobyerno ngunit hindi ito inaaksyonan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Meron ding time ni Ma'am Gloria, time ni President Pinoy, time ni Pinoy Duterte, mas talamak nga lang ngayon. Mas talamak ang paghingi ng kickback ng ilang politiko at mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang ipinahayag ni Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita at isa sa mga abogado ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Aniya, simula pa man sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at sumunod na mga administrasyon, mayroon ng ganitong kalakaran sa gobyerno. Sinubukan umano nilang magsumbong ngunit hindi ito inaksyonan ng gobyerno. Bilang katunayan, ipinalathala din nila ito sa mga pahayagan na isa sa mga dala nilang ebidensya sa Kongreso at Senado. Mga nakaraan, bakit hindi niya pinangalanan? Sinumbong niya, okay? Sinumbong niya sa iba, kaya lang hindi inaksyonan. Nagpadyaryo siya, okay, sinabi naman niya sa testimony niya kahapon, hindi binabanggit yung mga pangalan. Pero binabanggit niya kung anong departamento. Di ba? For example, sa Region 4A, meron siyang binanggit na Regional Director, parang ganon. So, yun, meron pa siyang nabanggit, napatay na. Kahit kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay nagsumbong din anya sila pero wala rin itong aksyon. Nag-report din siya kay Secretary Bunoan, wala naman daw nangyari. Yung mga ganyan, yung mga nanghihingi, hindi ko niya sinabi so ayoko rin pangunahan siya. Wala pang pahayag si dating Secretary Bunoan sa sinabing ito ni Attorney Samaniego. July 2022 hanggang sa kasalukuyan lamang ang isinamang mga pangalan ng mag-asawang Diskaya na tumanggap ng mga kickback sa kanilang sinumpaang salaysay dahil ito lamang ang petsa na hiningi ng Senado sa kanila. Pero kung hihingin anya ay payag naman sila na isama maging ang nasa dating mga administrasyon. Nanindigan din ito na kayang patunayan ng mga Diskaya ang mga akusasyon nito laban sa kanilang mga pinangalanan. Bukod sa ledger na hawak ng mga Diskaya, inihahanda na anya nila ang kanilang iba pang mga ebidensya na susuporta sa mga pahayag nila sa pagdinig sa Kongreso at Senado. Kilala niya yung mga yon. Kaya binanggit niya sa mga, yung talagang personal niyang, yung talagang kumukuha sa kanila. Kilala niya yung mga yon. Kilala niya. Nasa kanya yung phone number, nasa kanya yung mga messages. So, hindi naman po niya ilalagay dun yun kung hindi niya kayang panindigan.
Sa ngayon, hindi muna niya pinapayuhan ang mga diskaya na tanggapin kung ipapasok ito sa Witness Protection Program dahil magiging limitado ang kanilang mga galaw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng Senado ang paglilipat ng kustodiya ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa Pasay City Jail. Ito'y sa kabila ng apela ng ilang senador na maibalik ito sa Senate custody. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. live. Asher, ano ang posisyon ng ibang mga senador at napagkasunduan nilang ilipat ng kustodiya si Hernandez? Monica, independent ang Senado kaya hindi dapat sinunod nito ang kahilingan ng House of Representatives, partikular na ang House Speaker o maging ng isang witness. Itong isa sa mga argumento ng ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng usapin ng kustodiya ni Bryce Hernandez, ang dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na pinatawan ng contempt order ng Senado noon pang Lunes. Matapos magbigay ng talumpati si Senador Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez, kinuwestiyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ang kustodiya ng dating DPWH official. Paliwanag ni Senate President Vicente Tito Soto III, tumawag sa kanya si House Speaker Martin Romualdez upang hilingin na manatili si Hernandez sa Kamara. Ito ay matapos hilingin din ni Hernandez na wag na siyang ibalik sa kustodiya ng Senado. I asked the speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct. Kaya hindi ako pumayag. Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Nilinaw din ni Senador Soto na nananatili sa Senado ang legal na kustodiya at jurisdiksyon ni Hernandez bagaman nakadetain ito sa PNP Custodial Center. Ngunit para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isa itong insulto sa Senado. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. Wala namang nakikitang problema si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kung mananatili si Hernandez sa ibang pasilidad dahil nangyari naman na ito sa nakaraan. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. Nagmosyon naman si Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta na ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. Dahil sa mainit na mga argumento sa plenaryo, nagmosyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isuspindi ang sesyon at magsagawa ng caucus o pagpupulong ang mga senador. Matapos ang halos isang oras na pag-uusap, nagkasundo ang mga senador na ilipat na lang ang kustodiya ni Hernandez sa ibang pasilidad. I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. I second the motion of the good Any objection? gentleman.
Chair is none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Monica, matapos ang desisyon ng plenaryo ay hiniling din ni Senador Estrada na maging strikto ang pagpapatupad ng visitation hours ni Bryce Hernandez sa pamamagitan niya ng Senate Office of Senate Sergeant at Arms. Anya, dapat na payagan lang na bumisita ang mga immediate family members at mga abogado nito. Ito naman ay inatasan ni Senate President Soto ang OSAA na gumawa ng listahan kung sino lang ang maaaring bumisita kay Hernandez. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, kailan na ililipat? Monica, walang date o petsa na ibinigay ang mga senador, maging si Senate President Soto, kung kailan ito gagawin. Ngunit ang kanyang naging desisyon lang kanina ay ilipat ng OSAA si Bryce Hernandez sa Pasay City Jail as soon as possible sa pinakamadaling panahon. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Meron po bang amoy na kapag naamoy nyo, parang merong nagbabalik sa alaala nyo? Nagtanong tayo ng ilan para malaman ang kanilang mga opinyon at pananaw. Yung usok sa hapon, pagdating ng hapon sa probinsya. Siyempre, naalala ko yung pag nasa probinsya ako. Yung nung bata pa ako, naglalaro sa bukid. Nagbabalik sa alaala? Oo, siyempre naman, taga ron tayo. Pag ganyan, dahon, nasa bukid ako. Gaya nung bata pa ako. Pag naamoy ko yung ganyan, parang ang saya-saya. Di ba merong amoy na parang pamilya? Amoy putok lang yun. Amoy putok lang po yung naaalala ko, tas kung sino yung tao na yun. Bakit sobrang super? Opo. Alam niyo po, hindi kayo nag-iisa. Meron pong dahilan kung bakit ang amoy napakalakas magbalik ng alaala. Pag may naamoy ka, dumidiretso ang signal sa hippocampus o yung memory center at amygdala, ang emotion center. Kaya hindi lang alaala, pati emosyon bumabalik agad. Unlike sight and sound, smell bypasses the filter of the brain. Kaya mas raw at mas malakas ang memory recall. Kung ang picture kailangan mong isipin para maalala, ang amoy, boom, bigla ka na lang dadalhin sa nakaraan. Lahat ng amoy na yan may katapat na memory file sa utak mo. Kaya kapag may naamoy kang familiar, parang time machine yan ng utak at minsan mas totoo pa sa memorya mo kaysa litrato. Kaya po ang tanong, ano pong amoy ang kapag naamoy nyo, nagbabalik po sa inyo ang isang alaala? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Naman ang ating mga kausing araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Raymond Loterte, Christian Dumayongan at Dariana Hueso. Maraming salamat din kay Joel Mana, Estelito Lacra Jr. at Dodong Villaran. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 3 at 7 na nagsasabi, "Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.